Hello ulit, ako ito si Pinay at meron akong ituturo sa inyo kasi may naisip ako. Alam nyo ba itong thumbnail ko? Marami kasi nagtatanong kung ako daw yan. Hindi ako yan, gawa ko lang yan sa AI, di ba? AI siya. So, ngayon naisip ko, bakit hindi ko na lang ituro sa inyo kung paano ko ginawa itong image na to. Okay, so itong image na ito, ginawa ko ito sa isang image generator na ang tawag ay ClipDrop by Stability AI. Itong ClipDrop na ito is free. As in, wala kang babayaran, walang credit system, unlimited siya for now. At gawa ito ng company na Stability AI na siyang gumawa ng model na ito na tinatawag na Stable Diffusion. So, dito tayo sa tool na ito. Tignan natin itong mga tools. May magagamit tayo dyan later, pero dito lang muna tayo sa Stable Diffusion XL tool, ang latest model ng Stable Diffusion. So, ngayon, para sa picture na ginamit ko, ito yung nilagay kong prompt. Okay, try natin i-generate itong prompt na ito. So, itong ginamit ko ay nasa portrait na aspect ratio at ang style ay photographic. Pero try natin muna ang no style. Okay? Maghihintay ka nga lang ng konti kasi maraming nag-generate ng images. So, kaya nagpa-process pa siya. Hintayin natin matapos itong process na to. Ayan. So, may mga nagawa ng images. So, dito, makikita mo na parang nasa bukid siya. Ito naman, nakasuot siya ng hard hat na weird. Di ko alam kung anong ginagawa nito, parang masyado siyang giniginaw. At ito naman, may hard hat din siya. So kung naalala nyo, ang ginawa natin ay parang office girl siya. So ang ginawa ko, kinuha ko itong prompt na ito at dinala ko dito sa Prompt Perfect. Ang Prompt Perfect ay isang tool. Isang tool din siya kung saan in-optimize niya yung prompt mo. So ngayon, ang ginawa ko ay nilagay ko yung original prompt ko dyan at gagamitin ko ng mga add-ons tulad nito. Ang ginamit ko dito, better quality, optimization strengths, mark as non-gibberish, bypass ethical filter, etc. So bale, merong na-generate na tatlong prompt. Ito yung original prompt ko, kung maalala nyo. A photograph of a Filipina in work clothes, smiling with pride and victory. Pag tinignan mo dito, puro pula yung squares. 'Di ba? Tapos ngayon, meron tayong tatlong nagawang generations. By the way, itong Prompt Perfect ay credit-based na AI tool. So, ibig sabihin, every time mag-login ka, makakuha ka ng isang credit. Tapos, kung gagawa ka ng prompt, babawasan ka ng credit. Kung gusto mo pa ng mas maraming credits, pwede kang bumili. Sa first time mo mag-login, bibigyan ka nila ng 20 credits. Medyo marami na akong nagawa, kaya 3 credits na lang natira sa akin. So, ayun, kung gusto kong dumami ang credits ko, magbayad daw ako or pwede akong maghintay. Kung patient ka, pwede kang mag-login araw-araw para meron kang 1 credit a day. Nasa sayo na yon. Kung gusto mong magbayad for more credits. Anyway, balik tayo dito sa prompt natin. Sa original prompt, ito ang mga nagawa natin. So ngayon, gamitin na natin ng isa-isa ang mga prompts natin. Balik tayo dito sa ClipDrop. Ngayon, dito sa styles ng Stable Diffusion XL ng ClipDrop, ang pinaka-close sa photographs, syempre itong photographic. Pero pwede ding analog film and cinematic. So, una, gamitin natin itong photographic para sa negative prompts naman. So, ilalagay mo ang mga bagay na ayaw po makita sa image mo. So, ang ginagawa ko dyan, usually, kung ano yung baliktad ng prompt ko. Katulad niyan, ang prompt ko ay Filipina businesswoman. So, ano ba yung baliktad ng Filipina? Eh di, hindi Filipina. So, ngayon, ilagay natin dyan ang European and African. Tapos, dahil babae yung prompt natin, male. Tapos, sa prompt natin, sabi, full body portrait, joy, and accomplishment. Anong opposite ng joy? Sadness, anger, angry, ganun lang. Professional photo quality, amateur photography, amateurish, professional photo quality, vibrant colors. Ano ang opposite ng vibrant colors? Desaturated. Soft lighting, hard lighting, harsh lighting, HD, low resolution, low res, business attire, casual attire, basta. Okay. Ngayon, tignan natin ang result nitong first prompt natin.
mag-generate tayo ng first batch of images natin. Okay. Hintay-hintayin lang natin ito. Medyo matagal-tagal kasi maraming gumagamit nito dahil unlimited ang pwede mong ma-generate dito for now. Okay. So, ito ang first batch natin. Okay. Si ate girl, ang weird ng smile niya. Tingnan natin ang mga kamay nila. Hindi pa ganun ka-okay for now. Pero pwede naman natin i-crop yan. Okay. Next. Gamitin natin yung susunod pa nating prompt na gawa sa Prompt Perfect at i-generate din natin dito sa clipdrop.co. Yan. So, tignan natin itong prompt na ito. May mga technical terminologies para sa photography, di ba? Okay. Itong Prompt Perfect, tinutulungan kanyang gumawa ng mga prompts para sa mga image generations na ginagawa mo. Pwede mo rin siyang gamitin para sa mga ibang AI models katulad ng ChatGPT or ibang image models katulad ng Midjourney, DALL-E 2 at iba pa. So ngayon, gamitin na natin ang second prompt natin dito. Try natin. Ano kaya ang mangyayari? Okay, hintay-hintay lang tayo. Yan. And so ngayon, iba naman siya, di ba? Nasa parang outdoor siya. Ito medyo banlag. Ito malaking earrings niya. Yan. So, try naman natin yung susunod. Ano bang ginamit natin? Photographic. Ngayon, gumamit tayo ng ibang style. Try natin itong analog film para iba. Yan! Literal na may camera siya. Okay. Ayun, oh. Maganda itong photograph na to. Naka-smile siya. Ganda rin nito. Ito rin. Okay, next naman. Gamitin naman natin yung last na prompt. Ito, okay. Click to copy. Burahin lang natin ito. Copy natin yung pangatlo natin. Generate tayo. Ayun. Okay, mas formal naman ito ngayon, di ba? Yan, saan siya nakasampa, hindi natin alam, pero pwede natin i-crop yan. Ang kailangan lang naman natin ay ang mukha niya, di ba? So, ngayon, okay, try naman natin ang ibang style. So, dito naman tayo sa cinematic. Generate ulit tayo. Okay. So, dito sa style na cinematic, parang naging mas dramatic siya, di ba? Yan, oh. Asa ng kamay. Hindi natin gagamitin yan. So, ngayon, kunwari, ito yung napili nating picture, tapos gagamitin natin siya dun sa thumbnail design natin, di ba? Tapos, ayaw natin yung background na yan. Gusto natin walang background. Ang gagawin natin dyan is remove background. Hintayin lang natin na mag-remove siya ng background. Okay. Oh, ayun, tanggal. Oh, ang galing. Okay. May natira pa di itong watermark, pero di na natin kailangang isipin pa yan. Kasi, maka-crop naman natin yung picture ng mga hanggang dito, di ba? So, yun, pwede mo na siya i-download. I-download mo na siya. Tapos, kung pag-open mo ng file, yan, wala na yung background niya, di ba? So, pwede na natin gamitin yan sa pangailangan nating picture para sa thumbnail or kaya sa mga flyers ng barangay nyo o banners ng birthday ng kapatid nyo o kaya para sa maliit mong YouTube channel katulad ng sa akin, sa mga ganun lang, sa mga legal na dahilan. So, ayun. Sana may natutunan kayo sa akin dito sa tutorial na to. Kung may mga tanong kayo o requests, isulat nyo sa comment section. At kung gusto nyo pa ng mga ganitong content, paki-like, share, at subscribe ng video na ito. Kita-kits ulit mga kaibigan.